ngayong ikalabindalawang araw ng Disyembre taong 2024. AFP, tiniyak na poprotektahan pa rin nila si VP Sara sa kabila ng plano niyang kumuha ng private security. Sa gitna ng banggaang Marcos at Duterte, si PBBM pinulong naman ng tropa ng PNP. Loyalty check ba yan? Bulkang Kanlaon, nagbubuga pa rin ng abo. Ekta-ektare ang tubuhan sa Negros na balot ng makapal na ashfall. Lumang building sa Cubao na may mga nagtitinda ng ukay-ukay na sunog. Bahagi ng EDSA pansamantalang isinara sa mga motorista. Bagong taon, bagong dagdag bayarin. Singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad tataas simula Enero. Ingat sa mga mahilig magpamasahe. Lalaking nagpahilot, imbis na guminhawa ang pakiramdam, nabalian pa. MVP KQ to the rescue sa game to win ng LaSalle kontra UP. KQ again! Gets it to go! Eto na nga ang mainit-init pa. Trailer ng Pinoy adaptation ng Korean hit series na It's Okay Not to Be Okay, starring Ann Curtis at Joshua Garcia, inilabas na. Nagulungan naman ng truck ang isang security guard sa Maynila. Depensa ng driver, hindi niya nakita ang pagtawid ng biktima. Nasa frontline balitang yan si Nina Ongpauco. Nakabulagta at bali-bali ang iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaking gwardyang ito nang datnan ng mga otoridad sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Nagulungan siya ng trailer truck noong Martes ng madaling araw. Sa imbestigasyon ng mga pulis, patawid sana sa lugar ang 29 anyos na biktima, pero hindi siya napansin ng driver ng truck. Naglalakad siya doon sa lugar na yon, kung saan nga habang papaliko itong trailer truck na napakahaba naman ito. Napunta siya dito sa may blind spot at hindi niya napansin. Kaya siya nasagasaan itong truck. Dinala sa Manila Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck para imbestigahan. Pero ayon sa PNP, nagkaaregluhan na ang pamilya ng biktima at kumpanya ng truck. Kaya hindi na rin sasampahan ng reklamo ang driver. Nagpapaalala naman ang mga otoridad na tumawid sa tamang tawiran para makaiwas sa ganitong aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nasunog ang isang lumang gusali sa Cubao, Quezon City na may mga tindahan ng ukay-ukay. Pansamantalang sinara ang isang bahagi ng EDSA sa sobrang kapal ng usok. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Malaki na ang apoy sa unang palapag ng gusaling ito sa EDSA Corner Aurora Boulevard sa Quezon City kaninang umaga nang dumating ang mga bumbero. Todo sila sa pagbomba ng tubig pero tila dito umuubra. Mabilis na lumaki ang apoy, lalo't nadamay ang mga panindang ukay-ukay sa ground floor ng isang establishmento. Ang empleyadong si Allen, napaluhan ng makitang sunog na ang pinapasukang tindahan. Sabi ko, bakit ang bilis na mangyayari, umabot na doon? Bakit ngayon pa, December pa? Ang ilan pang tenant ng gusali, sa kalsada muna inilagay ang kanilang mga gamit habang inapula ang sunog. Umabot din ang makapal na usok sa kalsada. Halos palibutan din ito ang ilang katabing gusali. Nahihigop na ng aircon yung usok. So pag bukas namin nung terrace, ayun nga, sobrang usok na. Hindi na muna pinadaanan sa mga motorista ang EDSA Service Road mula Pituason hanggang Aurora Boulevard. Dalawa ang naitalang nahirapang huminga. Kabilang dyan ang fire volunteer na ito na pinaupo muna sa bangketa saka isinakay sa ambulansya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil maliliit ang mga bintana kung saan pwede sanang lumabas ang usok. Kinailangan tuloy basagin ang salamin ng ilang stall para lumabas ang naipong usok at mapatay ang apoy. Wala pong ventilation yung building, kaya pag bomba po ng ating bombero, bumabalik po yung usok. Kaya kung makikita nyo po, gumawa lang po kami ng daanan ng usok palabas. Gumamit na rin ng malaking ventilator ang mga bombero para ibuga palabas ang usok. Bagyang nadamay ng apoy ang ikalawang palapag ng gusali. Tumagal ng 5 oras bago magdeklara ng fire out. Inaalam pa kung ilang stall ang nadamay at iniimbestigahan pa kung saan nagmula ang apoy. Wala namang nasawi sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
2 linggo bago magpasko, parang palala ng palala ang traffic sa Metro Manila. Nakakadagdag din sa kalbaryo ng mga motorista ang napapadalas na disgrasya sa kalsada. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang sitwasyon dyan? Nakakausad pa ba yung mga sasakyan ngayong rush hour? Ruth, ito na yung tinatawag nating peak o yung rurok ng traffic dito sa Metro Manila. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, halos walang galawan ang mga sakyan, lalo na doon sa ibabaw ng tulay ng Guadalupe. At dahil nga sa sobrang traffic, minsan yung mga maliit na sasakyan ay inaabot na ng labasan ng mga truck doon sa ibang mga pangunahing lansangan natin dito sa Metro Manila. Delikado yan, takaw aksidente yan, katulad na lang ng mga nangyaring karambola nitong mga nakaraang araw. Sa loob lang ng 1 linggo, 3 karambola na ang naitala sa Metro Manila. Una, sa Katipunan Avenue sa Quezon City, may truck na ng araro ng mga sasakyan na ikinamatay ng 4 na tao. Gabi yan nangyari. Makalipas lang ang 2 araw, isa naman ang nasawi sa karambola sa Skyway sa Parañaque. Gabi rin yan nangyari at isa ring truck ang nang araro. Pagkalipas ulit ng 2 araw, isa pang karambola ang naitala sa UN Avenue sa Maynila naman. Dahil sa mga aksidenteng yan sa kalsada, nababahala ang mga motorista sa Metro Manila. Actually, natatakot din po. Kaya lang talagang more on na ingat pa rin talaga. Siguro bago talaga umalis sa siguro sa garahe, check lagi yung unang-unang brake. Yung gulong laging lalong-lalo na truck yung mga dala nila. Kaya mag-ingat na sa pagmamaneho. Pinatawag ng MMDA ang mga grupo ng mga truck operator, motorcycle taxi at iba pang transport groups. Hinihingi ang tulong nila kung paanong maiiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong aksidente? Overwork po ba yung ating nagmamaneho? Well-maintained ba yung ating mga sasakyan? Ano po ba ito? Human error? Ipinunto rin ng MMDA na dapat alam ng mga may-ari ng truck ang kapasidad ng kanilang sasakyan. Nagdudulot kasi ng aksidente ang overloading. Ruth, sa tala ng MMDA ay umaabot na sa humigit kumulang 250,000 ang bilang ng mga sakyan dumadaan dito sa EDSA. Halos doble yan sa kapasidad na 280,000 vehicles a day at inaasahang lalala pa yan habang papalapit ang araw ng Pasko. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Patuloy sa pagbuga ng asupre ang Bulkang Kanlaon, kaya naman ekta-ektaryang tubuhan na ang apektado ng ashfall. Bagsak na rin ang kalidad ng hangin sa isang lungsod doon. At live mula sa La Castellana, Negros Occidental, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang mga residente dyan? Jiggy, milyon-milyon ang volume ng asupre na ibinuga ng Kanlaon nang sumabog ito ng Lunes. Kaya perwisyo pa rin sa maraming lugar diri sa Negros ang makapal na abo na may masangsang na amoy. Kasabay niyan, inirekomenda na ng Negros Occidental PDRRMO sa sangguniang panlalawigan na isailalim na sa state of calamity ang probinsya. Buo ng asupre sa lupok ng Kanlaon. Halos dumilim ang langit sa kapal ng abo na ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Pasado 3:00 nang pumutok ang bulkan, kaya nagmistulang gabi sa mga oras na yon. Kakusog na sa lupok ya. Kanina, nag-aerial survey ang Office of Civil Defense sa bulkan. Patuloy ang pagbuga ng asupre ng Kanlaon na pumalo sa higit 7,000 tonelada base sa huling datos ng PHIVOLCS. Sa estimate volume ng PHIVOLCS at DOST, aabot sa 3 milyong cubic meters ng asupre ang ibinuga ng Kanlaon nang sumabog ito noong Lunes. Sa sobrang dami nga ng asupre, katumbas yan ng 1,200 na Olympic-sized swimming pools. Sa La Carlota City, bakas pa ang makapal na abo na dumikit sa ekta-ektaryang tubuhan. Asukal ang isa sa nangungunang industriya dito sa Negros. Maging ang ilang pasyalan sa probinsya, gaya ng sikat na Gintubdan Mountain Spring, apektado. Bawal kasi muna ang mga turista sa 6-kilometer danger zone ng bulkan, kaya wala rin tuloy kita mga tour guide. Ang isang una, sirya, ang ining at uburan niya, sir. Green gina siya, sirya. Tapos clear sang tubig.
3 araw matapos pumutok ang kanlaon, bumagsak ang air quality sa Bago City Sports Complex ayon sa Environmental Bureau Management o EMB ng Western Visayas. Very unhealthy o may 165 picograms per cubic meter ang hangin. Delikado raw yan sa may mga iniinda sa puso at baga. Si Fermin, hindi na raw matiis ang asupre mula sa bulkan. Kung kisa gakabatsyag ko sang sakit sang akon nga tutunlan, ang akon nga mata bala. Ang City Health Office ng Bago nakabantay sa epekto ng ashfall sa mga residente, lalo na sa may mga hika. Yung tips natin, dapat palaging magsuot ng mask pag lumabas ng bahay. Pag hindi naman kailangan na lumabas, huwag nang lumabas. No? Pag umuwi ka naman ng bahay, dapat maghilamos ka o di kaya maligo. Gigi, nadaragdagan pa ang mga evacuee mula sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Ayon sa OCD, umaabot na sa higit 39,000 na residenteng inilikas sa mga evacuation center. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang seguridad ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng plano ng bise na kumuha ng private security matapos palitan ng mga tauhang nagbabantay sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Hindi raw tatanggapin ni Vice President Sara Duterte ang mga ipapalit na sundalo at pulis sa kanyang security detail. Nitong Nobyembre lang, nang kumpirmahin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kinakailangang palitan ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ito ay para bigyang daan ng investigasyon sa nangyaring kumusyon sa paglilipat noon sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Pero ayon kay VP Sara, sumulat na siya kay General Browner para sabihing hindi siya interesado sa mga ipapalit na tauhan ng VPSPG. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Nasa 300 sundalo at pulis ang nakatoka sa pagbabantay kay VP Sara. Kung may aalisin daw sa kanila, mas pipiliin daw ng bise na palitan sila ng mga galing sa private security agencies. There are professional security services, so that's not considered as a private army. Hindi pa kinumpirma ng AFP kung nakarating na sa kanila ang liham ni VP Sara. Pero ano man daw ang mangyari, tutuparin daw nila ang mandatong protektahan ng Vice Presidente. Kung may agam-agaman daw si VP Sara, tiniyak nilang wala raw dapat ikabahala ang bise dahil profesional ang kanilang hanay. They have undergone the necessary training in order to perform their mandate. So hindi po kami magdi-detail ng walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. Ang PNP naman, 25 pulis ang dineploy sa VPSPG. Pero wala raw problema sa kanila kung gustong kumuha ng private security ni VP Sara. Hindi naman daw ito ipinagbabawal ng batas. Pero gayunman, tiniyak ng PNP na gagawin pa rin nila ang trabaho nila. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Itinanggi ng PNP na loyalty check ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang command conference kanina. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ni PBBM at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa command conference ng Philippine National Police sa Campo Crame kanina. Tiyempo ito sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Pero giit ng PNP, hindi raw loyalty check ang pulong nilang ito kasama ang Pangulo. There's no need for loyalty check. We remain loyal to the Constitution and we know our mandate. This is part of the efforts of our President to hear straight from the heads of the departments and agencies what are the current state ng ating crime situation, ng our preparation for the long Yuletide season. And of course, fast approaching na rin po yung ating election. Kasabay ng command conference ang ikalawang Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Councils meeting.
Kabilang sa ipinag-utos si Pangulong Marcos ang pagpapaigting sa kampanya kontra illegal na droga. Gusto raw matumbok ng Pangulo ang mismong source nito. Sabi niya, let us hit for harder. Let us institute more reforms to make sure na yung ang PNP ay maalisan ng mga undesirable na mga pulis para yung tiwala at kumpiyansa ng ating mamamayan ay magtuloy-tuloy. Napag-usapan din daw ang issue sa West Philippine Sea. Ang direktiba ni Pangulong Marcos, iwasan ang provocative stance para hindi na lumala pa ang tensyon sa dagat. Matapos namang kanselahin ang lahat ng lisensya ng Pogo at internet gaming licensees, ipinag-utos si Pangulong Marcos na paigtingin ang operasyon laban sa mga ito. There is a tendency na mag-break into small groups itong mga illegal POG operators na makikita natin yan doon sa mga gated subdivisions, sa mga small communities. Magre-rent sila ng mga magkakatabing apartment at nandun lang. So pinababantayan ng ating presidente yan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. Mula po sa fierce niyang karakter sa TV5 primetime serye na Lavender Fields, sizzling hot naman si Janine Gutierrez as a calendar girl. Yes, si Janine nga po, ang 2025 calendar girl ng isang beverage company. Janine is the bomb indeed. Sakuha niyang ito in a red two-piece bikini. Sexy at classy naman ang aktres sa isa pang kuha in a gold backless dress. Looking innocent pero hot pa rin si Janine sa litratong ito. At sa isa namang ito, lutang na lutang ang curves ng aktres. Si Nadine Lustre ang sinundan ni Janine bilang calendar girl ng nasabing brand. Eto pa nga, kinilig ang buong EB Studio nang mag-guest kanina sa Eat Bulaga ang mister ni Maine Mendoza na si Arjo Atayde. Si Arjo, hindi po nakatanggi sa misis nang bigla na lang siyang pasayawin. Bumisita nga po si Arjo sa Eat Bulaga para ipromote ang kanyang Metro Manila Film Festival entry na Topak. Co-star ni Arjo sa action-packed film na yan si Julia Montes. Makakatapat niya ng MMFF movie naman ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual na The Kingdom. Abangan at suportahan po natin ang mga pelikulang yan sa darating na December 25. Susunod, lalaki sa Cagayan de Oro, nabalian na buto matapos magpahilot. Aray ko po. Magiging maulan nga ba ang Pasko dahil sa nagbabadyang bagyo? At De La Salle Green Archers na itulak sa Do or Die Game 3 ang mainit na tapatan nila ng UP Fighting Maroons. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Imbes na ma-relax, nabalian pa ng buto ang isang lalaki sa Cagayan de Oro. Nagpa-home service siya sa peke umanong manghihilot na nagpapalagutok ng buto. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pinalagutok ang ulo, paa, binti, at tuhod. Agay! Agay! Hanggang sa uminda ng sakit ang lalaking hinihilot.
Relax de, relax. Sinubukan siyang pakalmahin pero halos mamilipit sa sakit ang lalaki. Siya si Liobert Yurong na nagpa-home service siya sa isa umanong chiropractor sa Cagayan de Oro. Ang chiropractic treatment ay ang pagpaparelax sa pamamagitan ng paglagutok sa bahagi ng katawan. Pero imbes na marelax, nabalian sa binti si Yurong. Matapos magpahilot noong November 18, kinailangan pang lagyan ng bakal ang kanyang binti. Ayon sa biktima, umabot ng 173,000 pesos ang medical bills niya. Base sa lisensyadong chiropractor na si Dr. Rob Walsher, halatang hindi marunong sa chiropractic treatment ang naghilot kay Yurong. Hindi rin daw nag-home service sa mga chiropractor. It says Hilot. It's not a chiropractor. It's a social media now. You're seeing the sensation of everyone doing, they're copying chiropractors. You know, so you see all of the manipulation of the spine and they're adjusting all of these joints. And so to become a chiropractor, it's important to understand it's 8 years of schooling. You know, it's not something you just take for a 2-week on YouTube course. Delikado raw talaga kung sa hindi lisensyado magpa-chiro dahil pwede itong magresulta ng serious injury o pagkamatay. Payo niya kumonsulta sa legit at lisensyadong doktor para hindi mapahamak. Nagpapagaling ng biktima at planong sampahan ng reklamo ang naghulog sa kanya. Sinusubukan naman namin kunin ang panig ng nagpakilalang chiropractor pero wala pa siyang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pinakontempt ng House Squad Committee ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo matapos hindi na naman sumipot sa kanilang pagdinig. Ang customs broker namang si Mark Taguba, tumestigo rin at dinawit ulit sa drug smuggling si Congressman Pulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Huling araw na ngayon ng pagdinig ng House Squad Committee kaugnay sa illegal na pogo, droga at extrajudicial killings ngayong taon. Pero matatapos na lang ang taon, hindi pa rin sumisipot sa Kamara ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo. Matatandaang humarap si Grijaldo sa Senado noong Oktubre at inakusahan sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na namilit umano sa kanyang kumpirmahin ang reward system sa drug war noong administrasyong Duterte. Itinanggi na ito noon ng mga mambabatas. 4 na beses nang ipinatatawag ng Kamara si Grijaldo pero nitong December 2, inoperahan daw siya sa balikat kaya hindi ulit nakadalo sa Quad Committee kanina. Sumusobra na siya. I'm sorry but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Wala pang tugon si Grijaldo sa contempt order ng Kamara pero ang PNP handa raw agad tumugon sa direktiba ng Quadcom. We will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. Samantala, muli ring tumestigo sa Kamara ang customs fixer na si Mark Taguba. Muli niyang itinuro ang tinatawag niyang Davao Group ni na Congressman Paulo Duterte na siya umanong nasa likod ng talamak na drug smuggling. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paulo Duterte po. Yan po ba ay common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Yes po yun. Hindi lang daw illegal na droga ang ini-smuggle ng Davao Group. Ayon kay dating Customs Intel Officer Jimmy Guban, talamak din ang smuggling ng agricultural products, lalo na ang bigas. Hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Wala pang tugon si Congressman Duterte sa mga isiniwalat laban sa kanya. Sa susunod na linggo, nakatagdang isumite ng Quad Committee sa plenaryo ang kanilang progress report. Nasa 15 mga panukalang batas ang balak nilang ihain at nasa 10 mga individual ang irerekomenda nilang sampahan ng mga criminal at administrative charges. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Posibleng maging maulan ng Pasko dahil sa tsansang may mabuong bagyo ngayong linggo. Nakitang namumuo ito sa timog silangang boundary ng Philippine Area of Responsibility. Mula December 18 hanggang 24, posibleng lumapit ang bagyo sa silanging bahagi ng Mindanao, Visayas at ng Southern Luzon.
Pero sa ngayon, ayon sa Pag-asa, mababa hanggang katamtaman ang tsansang magiging bagyo ito. Samantala, 3 weather systems na nakakaapekto sa panahon ng bansa. Nagdadala ng pag-ulan ang shear line na tamihan sa ilang bahagi ng Luzon. Intertropical Convergence Zone naman ang dahilan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao. May Game 3 pa sa UAAP Men's Basketball Finals dahil yan sa mga crucial points ni back-to-back MVP Kevin Kiambao ng Lasal na nagpatumba sa UP Fighting Maroons. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Strong start ang pinakita ng De La Salle Green Archers sa Game 2 Finals laban sa UP Fighting Maroons. Lamang ng 3 points ang Archers pagkatapos ng first half. Pero sa third quarter, dito na bumaliktad ang laro. Nagpakawala ng sunod-sunod na tres si UP star guard JD Kagulangan para makaabante 62-54 tungo sa fourth quarter. To the rescue naman si two-time MVP Kevin Kiambao sa huling 2 minuto ng laro para maibalik ang lamang sa Archers. Stops for a 3. Got it! KQ again! Gets it to go! Hindi na nagawang makabawi ng UP sa final possession. Ang final score, 76-75 para sa Lasal. Pinangunahan ni Kiambao ang opensa matapos kumamada ng 22 puntos. Halimaw din inside the paint si big man Mike Phillips with 18 points and 12 rebounds. Dahil dyan, tabla na ang serye sa 1-1 at mauuwi ang tapatan sa do-or-die Game 3. We're all sharing the same heartbeat. We're all a part of this. Wins and losses, God is there, and it's just emotions are so high, I'm sure on both ends, and when anxiety sets in, when nervousness sets in, like in that third quarter, in that fourth quarter, you always have to find something that's consistent. When we were down and out, and these guys just told everybody that just don't give up, just keep playing. I guess we made the necessary stops in the end game. Determinado naman ang Fighting Maroons na bumawi sa next game. Importante lang right now is, from here, paano kami bounce back. Pag-usapan namin dapat gawin and be ready for the next game. Sa Linggo, alas 5:30 ng hapon magkakaalaman kung sino ang mag-uuwi ng kampyonato sa men's basketball. Mapapanood ang laban sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, pusa sa Davao del Norte pinagtripan ng lasing. Ginawang parang Armalite. Kawatang nasa pool sa CCTV, ninenok ang mga panindang buhok. At silipin natin ang ilang eksena sa Pinoy adaptation ng hit Korean series na It's Okay to Not Be Okay. Yan pa pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtripan, pinaglaro ang parang Armalite at saka hinagis ng lasing ang isang pusa sa Samal, Davao del Norte. Kinundinayan ng isang animal welfare group na gustong kasuhan ang nanakit sa pusa. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Kumalat ang video na ito kung saan hawak ng isang LGBT member ang pusa sa isang kainan sa Samal, Davao del Norte. Tila ginawa niyang Armalite ang walang kalaban-labang pusa. Matapos pagtripan, hinagis niya ito. Nagtawanan pa sila. Lasing daw ang nantrip sa pusa. Umani ito ng batiko sa social media, kaya agad nagsorry ang grupo. Kami nakainom, kami wala po sa tarong pamuot. Aminado mi nga na ami mali. Mariin namang kinundina ng isang animal welfare group sa Davao City ang insidente. Pinuntahan nila ang pusa at sinagip ito. Gusto pa rin daw ng grupong panagutin sila para hindi na ito maulit pa. Ang pinag-aaralan ng legal team ng Bantay Hayop Davao on how we can file
a case, a formal complaint about it. Nasa maayos ng kondisyon ang pusa. Nasa pangangalaga na ito ng Bantay Hayop, Davao. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Malakihang taas-singil naman sa tubig ang sasalubong sa mga customer ng Maynilad at Manila Water sa 2025. 5 pesos and 95 centavos per cubic meter ang hike ng Manila Water, habang 7 pesos and 32 centavos naman ang Maynilad. 20 hanggang 150 pesos na dagdag yan sa January bill sa mga kumukonsumo ng 10 hanggang 30 cubic meters kada buwan. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewer System, inaprubahan nila ang dagdag singil ng 2 water concessionaire bilang panabla sa mataas na capital expenditure. Ito po yung gastos ng mga kumpanya sa mga proyekto para mapaganda ang kanilang serbisyo. Kakaibang magnanakaw ang nasa pool sa video sa Amerika ang kanyang mga ninenok, mga buhok. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pool sa CCTV, nang basagin ng lalaking ito ang glass door ng hair extension business na yan sa Los Angeles, California sa Amerika. Dire-diretso sa loob ang lalaki. Sa isa pang anggulo, tila kabisadong-kabisado ng magnanakaw ang mga hahalugugin. May kinuha siyang lalagyan sa ilalim ng isang cabinet. Binuksan niya rin ang isa pang lalagyan. Maya-maya, binuksan naman niya ulit ang kwartong may vault. Dito, makikitang may bitbit na siyang plastic bag. Panay ang ikot ng lalaki para buksan ang vault pero hindi siya nagwagi. Sa huli, ninakaw na lang niya ang mga panindang hair extension na nagkakahalaga ng higit $1,000 o halos 60,000 pesos. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pagkatapos ng isang dekada, magbabalik serye na ang nag-iisang diyosa na si Ann Curtis. Ipinasilip na nga ang inaabangang Pinoy adaptation ng hit K-drama series na It's Okay to Not Be Okay. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. I wanna be a pretty witch. It is out and with all the feels. Yan ang teaser ng Philippine adaptation ng hit Korean drama na It's Okay to Not Be Okay. Pagkatapos nga ng isang dekada, balik teleserye si Ann Curtis. Makakasama ni Ann ang equally good actors na sina Joshua Garcia at Carlo Aquino. Gagampanan ni Ann ang papel ng isang children's book author na may antisocial personality disorder. Si Joshua naman ay isang psych ward caretaker at kapatid ni Carlo Aquino na may autismo. Ang original K-drama ay pinagbibidahan naman ni na Kim Soo-hyun, So Ye-ji at Oh Jung-se. Ang powerhouse actingan ng main characters, umani ng kabi-kabilang nomination sa Baeksang Art Awards at International Emmy Awards. And according sa Nielsen Korea, isa ito sa most watched shows noong 2020. Kinilala rin niya ng New York Times bilang Best International Show. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, wind turbine sa Ilocos Norte nasunog. Sa pool sa video, mga namamasyal na turista nabagsakan ng malaking puno sa Indonesia. At isang estudyante, isang byuda at isang single mom, kauna-unahang nanalo ng 1 milyong piso sa Will to Win. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasunog ang isang wind turbine sa Burgos, Ilocos Norte. Sa pool sa video ang pagliliyab ng likod ng bahagi ng hélice ng wind turbine. Hindi agad napula ng mga bumbero ang apoy dahil sa taas nito. Wala namang ibang wind turbine na nadamay sa sunog. Inimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Patay ang 2 turista sa Bali, Indonesia matapos silang mabagsakan ng malaking puno habang namamasyal. Natong Frontline News Abroad. Namamasyal ang mga turista sa Monkey Forest sa Bali, Indonesia nang biglang nagtakbuhan ang mga tao.
bumagsak ang isang malaking puno, binagsakan at tinabunan niyan ang ilang turista. Sa isa pang kuha ng video, kitang kumakaripas ang dalawang babaeng muntikan ng mahagip ng mga sanga. Agad naman nagpulasan ng mga tao matapos magkalat ang mga dahon at sanga sa kalsada. Ang masaklap na sawi ang dalawang turistang galing France. Nadaganan sila ng puno. Isa naman ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, posibleng dahil sa panahon kaya nabunot at bumagsak ang puno. Nakikipag-ugnayan naman na ang Embahada ng Indonesia sa France para sa mga biktima. Pinag-aaralan na rin kung ano pa ang mga dapat gawin para masigurong ligtas ang mga turistang bibisita sa Monkey Forest. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Siguradong masaya ang Pasko ng First Million Peso winners sa segment na Pera o Kahon sa programang Will to Win. Nakisaya ang buong studio nang i-reveal ang laman ng kahon na 1 million pesos. Ang pinakamalaking premyo nasungkit ng biyudang si Nanay Esther, single mom na si Nanay Vec at estudyanteng si April. Kwento nga po ni April, malaking tulong ang napanalo ng premyo para sa kanyang pagkokolehiyo. Ang kanyang tiyuhin ang sumusuporta sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina noong nakaraang taon. Hindi naman daw nakilala ni April ang kanyang ama. Sa kabila ng mga pinagdaanan, nananatiling positibo ang pananaw ni April sa buhay. At nagbunga naman yan dahil sinuklian ng malaking biyaya. Eto pa nga, magsasama-sama ngayong gabi ang ilan sa mga pinakamalalaking personalidad sa mundo ng showbiz at sports. Para po yan sa Merry ang Vibes ng Pasko ng MVP Group of Companies. At live mula po sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, sino-sino na bang personalidad ang nandyan? Merry talaga ang vibes ng Pasko. Hola mga kapatid, hola Jervy. O diba, mga 8,000 kami rito ng MVP Group of Companies na sama-sama nagpa-practice ng Merry Vibes ang Pasko dahil powerhouse talaga gabi na to. Kasama ang 200 stars lang naman. Ito ay para sa Merry Vibes ang Pasko na celebration natin dito sa MVP Group of Companies dito sa Smart Araneta Coliseum. I hope nabibigay talaga namin yung energy hanggang dyan sa inyo dahil napakasaya dito dahil ngayong gabi sobrang dami nating aabangan. Magsisimula na nga ang saya ng halos 8,000 attendees na dadalo ngayong gabi para makisaya at panoorin ang mga powerhouse performances. Ang mag-perform lang naman dito, Bamboo, Applebee App, Maha Salvador, Sara Hieronimo. At eto na ha, sa event na ito, pagsasamahin po ang iconic trio, Tito Vic and Joey. At nandito rin po si Willie Revillame, President ng buong Mulak family, si Papa Piolo Pascual, OPM greats na sina Concert King Martin Rivera at Jed Madela, maging si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, at iba pa mga athletes. Present din po ang Merry Vibes ang Pasko ay hatid ng MVP Group of Companies, kabilang dyan ng PLDT, Smart, Meralco, Metro Pacific Investments Corporation, Media Quest Holdings, Signal TV, TV5, Philippine Star, Maynilad, Metro Pacific Tollways Corporation, Metro Pacific Health, Felix Mining, Landco Pacific Corporation, pati na ang iba't ibang foundations under the MVP Group. Alam nyo mga kapatid, donation drive din ito no, para sa mga sinalanta ng bagyo ngayong taon. So talagang ito ay Merry Vibes ang Pasko with a purpose. At syempre, dahil mga kapatid natin, bibigyan din natin ng regalo. May 2-part special po ito. Magaganap yung unang 2-part special, December 15, Part 2, December 22, both 5:30 p.m. TV5, 1PH, sa Sari Sari at Kuko Channel, at may catch-up episodes din yan sa RPTV ng 10 p.m. on both dates na sinabi ko, no? But anyway, yan muna latest dito dahil in a bit, magsisimula na talaga ang program proper. Back to you, Jervy. Nako, Merry talaga ang vibes ng Paskong kapatid. Maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, mga bakwit mula sa pumutok na Bulkang Canlaon, sapat pa kaya ang supply ng pagkain at tubig? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kumustahin natin ulit ang lagay sa evacuation center kung saan nananatili ang mga apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Live mula sa Castellana, Negros Occidental, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano bang sitwasyon ngayon dyan sa evacuation center? Ruth, mayong gabi, yari kita subong sa La Castellana Elementary School. Isa ito sa mga evacuation center dito sa bayan nga ng La Castellana sa Negros Occidental. Sa ngayon, Ruth, kung makikita natin sa likod ko, may mga naka-deploy na dito or itinayo ng mga modular tents para ito sa mga bakwit. Bukod pa yan sa mga classroom dito sa paaralan na ito. Sa ngayon, Ruth, sapat yung tubig para sa halos or sa higit 1,000 mga residente na dito dinala. Mula yan sila sa 6-kilometer danger zone mula sa bulkan. Ruth, kung makikita mo ito yung isa sa mga flexible na water storage na mula ito sa Philippine Red Cross at meron din ditong tangke para naman sa panghugas ng mga residente. Ruth, isa sa mga problema ngayon dito ay para mapanatili yung cleanliness o kalinisan sa mga palikuran dahil alam natin na sa sobrang dami ng mga bakwit, lahat yan common CR yung ginagamit. Isa din, Ruth, sa mga problema din ng LGU dahil sa ngayon sobrang dami nga ng bakwit at baka matagalan sila, baka kulangin na rin yung supply ng pagkain na ipinamamahagi sa kanila. Kaya sabi ng La Castellana LGU ay open sila doon sa mga donasyon mula doon sa mga private organizations and non-government organizations para nga ay matugunan yung pangangailangan ng mga bakwit. Ayon nga dito sa OCD, Ruth, ay posibleng o higit pa sa 54,000 na yung mga residenteng idinala ngayon sa mga evacuation center. Ayon sa Negros Occidental PDRMO ay inirekomenda na nila sa sangguniang panlalawigan na isa ilalim na sa state of calamity ang Negros Occidental, bunsod nga ng pagputok ng Canlaon volcano. Sa ngayon, Ruth, yung hiling ng mga kasimanwa natin dito sa Negros dahil papalapit na rin nga ang Pasko, yung wish nila ay sana nga makauwi na sila at wag nang mag-alburuto pa ang Canlaon volcano. Balik sa imo, Ruth. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV, ang pagnanakaw ng motorsiklo sa Antipolo City. Ang palusot ng naarestong sospek, hiniram lang daw nila ang motor. Nasa frontline balitang yan si Nina Ongpauco. Ipinarada ng 3 lalaki ang isang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa Antipolo City. Agad umalis ang mga lalaki, sakay ang isa pang motorsiklo. Ang mga sasakyan yan, mga nakaw pala nila. Base sa investigasyon, iniwan nila ang isang motor nang hindi ito mapaandar. Habang ang may-ari ng sinakyang motor ng mga sospek, agad nagpasaklolo sa mga otoridad. Dito natunton ang 2 sa mga motor napper. Kahit nabawi sa kanila ang sasakyan, todo tanggi ang mga sospek sa paratang. Palusot nila. Hiniram lang talaga namin yung motor mo. Kung kami po magnanakaw, dapat mabilis ang takbo namin. Tinutugis pa ang isa nilang kasamahan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Sa Cainta naman, hindi nakapalag ang isang lalaki nang arestuhin siya sa kanyang bahay. Sangkot din siya sa pagnanakaw ng motor. No comment ang sospek na nakaharap sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sugatan ng 2 empleyado sa sunog sa karinderya sa Baguio City. 2 beses pang sumiklab ang apoy. Nasa Frontline na balitang yan, Gary De Leon. Nabulabog ang mga residente sa nasunog na karinderya. Sa barangay Lower Magsaysay sa Baguio, nakita na lang nila ang maitim na usok mula sa karinderya.
Nagulat na lang ako, parang may maingay sa kabila at saka may sumisigaw na, kaya lumabas ako. Sakto naman yung kaibigan ko sa kabila. Narinig ko na nagsisigaw na ng sunog. Pero nung nakita na naman, ang kapal na ng usok. Mabilis na kumalat ang apoy. Tumagal ng halos 2 oras bago ito naapula. Pero makalipas din ng 2 oras, muling nagliyab. Kaya ang mga grupo ng mga estudyanteng ito mula sa kalapit na paaralan, sumaklolo na rin. Damay na po yung classroom namin sa nasunog, kaya hindi na po kami nakapagklase. Hindi naman natin alam, baka pwedeng magkasunog ulit, baka meron pang natitirang mag-cause ng sunog. Kaya nakakabahan din po kami. Naapula muli ang apoy sa ikalawang pagkakataon. 2 empleyado ng karinderya ang nalapnos ang balat. Sa inisyal na pagtataya ng BFP, aabot sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dismayado ang Department of Justice sa hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa sabina ng NBI. Ayon kay DOJ Undersecretary Jessie Andres, pagkakataon na sana ito ni VP Sara para mabigyang linaw ang banta niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bibigyan naman daw si VP Sara ng due process at magiging patas naman daw ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng bise na kontrolado umano ng Office of the President ang DOJ at NBI kaya hindi ito magiging patas sa kanya. Sagot naman ni Andres, nag-iimbestiga sila para malaman kung kailangan siyang sampahan ng reklamong grave threats at paglabag sa anti-terror law. I do not understand why she does not want to be part of the process which could possibly exculpate her or get her out of criminal liability. Ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Ang intindi namin doon, mukhang seryoso siya doon sa mga iniwan niyang salita at hindi niya binabawi. Habang hinihintay na makauwi sa Pilipinas, pinagbigyan ng Indonesia ang uling compassionate visit ng mga kaanak ng Pinay drug convict na si Mary Jane Veloso. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Puspusan ng pag-aayos ni Mark sa kwartong ito sa bahay nila sa Nueva Ecija. Ito ang kwarto ng ina niyang si Mary Jane Veloso na 14 na taon nang hindi nakakauwi ng Pilipinas. 6 na taon lang si Mark noong 2010 nang maharang ang ina sa Yogyakarta Airport dahil sa drogang nakasilid sa kanyang maleta. Bagamat nailigtas si Veloso sa death row, hindi pa siya tuluyang makakalaya hanggat hindi nabibigyan ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero para kay Mark, ramdam niyang ipagkakaloob ito ng Pangulo. Gusto po ni Mama na kahit paano po maayos po yung kwarto po. Kahit paano po komportable po siya pag uwi po niya. Kaya po pinagtutulungan po namin na ayusin po. Nitong nakaraang linggo, parehong kinumpirma ng Department of Justice at ng Indonesian government na makakauwi na si Veloso sa Pilipinas bago magpasko. Pero habang wala pa itong pinal na petsa, pinayagan muna ang pamilya Veloso sa huling compassionate visit sa December 16 hanggang 19. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia, tanggap doon ang pagpapauwi kay Veloso sa Pilipinas. Mary Jane kasi is the narrative, of course, is an overseas Filipino who was victimized by drug traffickers, and this is something that ordinary Indonesians could relate to, given that they have a lot of overseas workers. Aminado ang DFA na pagbalik bansa ni Mary Jane ay hindi agad maibibigay ang executive clemency at kinakailangan niya munang manatili sa Correctional Institution for Women. Pero ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Justice para sa pagsasaayos ng pagbisita ng pamilya Veloso sa Piitan para makasama sa Pasko si Mary Jane. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinaghahandaan ng gobyerno ang posibleng paglobo ng guerrilla operations o yung malilit na Pogo Hub sa bansa. Hanggang ngayong Disyembre na lang kasi ang itatagal ng mga lisensyadong Pogo. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Hanggang ngayong Disyembre na lang tatagal ang mga lisensyadong Pogo dito sa Pilipinas. Pero aminado ang gobyerno, pinaghahandaan nila ang posibleng paglobo ng mga guerrilla operation. Mga dating Pogo workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na Pogo Hub o Pogo Operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Malinaw kasi sa utos si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona nitong Hulyo na kailangang limasin ang lahat ng Pogo Operation ngayong taon. So,
kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Yun nga lang, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, higit 100 pa ang rogue pogo sa bansa o yung mga pogong gumagana na walang lisensya. Madali silang pigilin at as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Sa 60 pogo na may lisensya, 7 na lang ang natitira. Pero sabi ng PAGCOR, wala namang pasaway sa mga ito. Hindi pa lang natatapos ang proseso kaya may mga naiwan pa. Nitong Setyembre, may 28 alkalde ang pinadalhan ng listahan ng mga lokasyon ng pogo sa kanilang lugar para ma-inspeksyon. Nagiging pugad din daw kasi ito ng pangi-scam. Ang evolution na nangyari sa kanya ay naging scam center na siya. So we shouldn't call it pogo anymore. We should call it scam center. Sa taya naman ng PAGCOR, nasa 25 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa pagkawala ng pogo. Pero tiniyak naman daw ng economic team na hindi ito malaking dagok sa ating ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Gusto raw turuan ng leksyon ng mga mambabatas ang PhilHealth kaya hindi nila ibinigay ang bilyon-bilyong pisong subsidy na hinihingi nito para sa susunod na taon. Pero ang ilang senador umaalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ni 5 duling, walang matatanggap na subsidiya ang PhilHealth mula sa gobyerno sa susunod na taon. Yan ang naging desisyon ng mga mambabatas ng isapinal ng Bicameral Conference Committee ang higit 6.352 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sa orihinal na 2025 budget, may 74 billion pesos dapat na matatanggap ang PhilHealth. Pero inalis yan ng mga senador at kongresista. Ang dahilan, may 600 billion pesos na reserve fund pa raw ang PhilHealth na nakatenga. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Kamakailan lang, naging kontrobersyal ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury na hinarang sa Korte Suprema kalaunan. Kaya si Senate President Chis Escudero gusto raw turuan ng leksyon ng ahensya. Hindi para sa amin na i-reward yung kapalpakan nila. Hindi ginagawa ng PhilHealth ang trabaho niya. Paglilinaw naman ni Senator Grace Poe, may inilaan pa rin silang budget para sa operasyon at pasahod ng mga taga-PhilHealth. Pero tutol pa rin ang ilang senador na walang binigay na subsidiya sa ahensya. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Tinawag namang unfair, illegal at posibleng unconstitutional ni Senator Risa Hontiveros ang pagtanggal sa subsidiya ng PhilHealth. Pambayad daw sana ito sa premium contribution ng mga mahihirap, senior citizens at PWDs. Malaking dagok daw sa layunin ng universal healthcare sa bansa ang ginawa ng Kongreso. Pero kung may binawasan, meron ding lumobo ang budget. Gaya ng Department of Public Works and Highways na umabot na sa higit 1.1 trillion pesos ang budget sa susunod na taon. Ito ay matapos dagdagan ng mahigit 200 billion pesos ang ahensya sa BICAM. Hindi naman masaya ang ilang senador dahil hindi na pagbigyan ang hinihinging pondo sa ibang ahensya, gaya ng 800 million pesos sa dagdag sana para sa DOST na pambili dapat ng mga bagong kagamitan ng FIVOX at Pag-asa. Sana nahanapan ng paraan, we could have lobbied for the increase of their budgets, but I'm just disappointed. Niratipikahan na ng Kamara at Senado ang BICAM report para sa 2025 national budget. Ipapasa na ito sa palasyo at inaasahang mapipirmahan ng Pangulo bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Isang dambuhalang devil effigy ang sinunog sa Guatemala City. Hudyat daw yan ng pagsisimula ng Christmas season. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Sinunog ang isang dambuhalang devil effigy sa Guatemala City bilang hudyat ng Christmas season.
Lumang tradisyon ito ng mga Kristiyano sa Guatemala tuwing December 7. Simbolo ito ng paglinis sa kanilang katauhan bago ang Catholic Holy Day of the Immaculate Conception. Meron pang makulay na fireworks display. Matapos namang masunog noong 2019, muling nakapagdaos ng misa sa publiko nitong linggo ang Notre Dame Cathedral sa Paris, France. Maraming Katoliko ang dumalo na umabot pa nga sa labas ng katedral. Ayon sa French government, 840 million euros o mahigit 51 billion pesos ang nagasto sa renovation ng simbahan. Sakto ang unang misa ngayong nalalapit na ang Pasko. Speaking of Pasko, mas maganda ang selebrasyon kung may Christmas decorations. Tulad na lang sa shop na ito sa Michoacan, Mexico. Marami sa mga tinda nila, gaya ng Christmas balls, ay gawa sa glass. Tiyak daw na dekalidad ang mga ito, lalo't 64 years na silang gumagawa ng Christmas decors. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, handa na ba ang lahat para sa 2025? Kung may lucky signs ang astrology at lucky number naman sa feng shui, ang Pantone naman na famous color chart creator ay may color of the year. And for 2025, ang idiniklarang color of the year ng Pantone ay ang Mocha Mousse. Based sa description ng Pantone, ang kulay ng Mocha Mousse ay nag-evoke ng feelings of warmth and comfort. Think chocolate and coffee. May pagka-brown po yan. Although brown is considered modest at down-to-earth, ang Mocha Mousse naman may feels ng elegance at luxury. At sa taong 2025 nga, sinasabing ang Mocha Mousse ang itinuturing na new black sa fashion at decor industry. O ayan mga kapatid, may tip na kami sa inyo kung ano ang magiging look at feels ng ating 2025. Pero ano pa man ang trip niyong kulay, ang importante, lagi po nating maramdaman ang feelings of warmth and comfort. Pinakamahalaga pa rin yan, syempre, that we feel good sa ating mga sarili. Dahil gaya ng K-Alaman, feeling good about ourselves ay maituturing din pong K-Yamanan. K-Okay. Sa iba pang mga balita sa Frontline, iaapela ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang pagkansela ng COMELEC sa kanyang kandidatura bilang kongresista. Ayon kay Chodoro, pamumulitika lang ito. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. 5 buwan bago ang Bilang Pilipino 2025, nagdesisyon ng COMELEC First Division na kanselahin ang kandidatura ni Marikina Mayor Marcy Chodoro sa pagkakongresista sa unang distrito ng lungsod. Ang dahilan, material misrepresentation. Biguro kasi si Chodoro na patunayang naging residente siya ng unang distrito ng Marikina 1 taon bago ang eleksyon. Kung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa 1st District, April lumipat siya sa 2nd District. At pagkatapos nung kung di tayo nagkakamali, August, lumipat muli siya sa 1st District. So, ang assessment, ang sabi ng 1st Division, wala nang 1 year before the next election of truth. Pero git ni Chodoro, pinagtibay naman ng COMELEC ang paglipat niya ng voters registration, pati na ang kanyang application for transfer sa unang distrito. Paliwanag pa ng alkalde, pakailang naman ng residency requirement ay maiwasan na ang tatakbo at mananalo sa posisyon ay ang kandidatong wala namang alam sa kondisyon ng lugar. Bagay na pasado naman daw siya kahit may mga dokumentong nagpapakita na nakatira siya sa District 2. Tingin ni Mayor Marcy, tila pamumulitika ang nangyari. Kasama raw kasi sa nagpetisyon ng makakalaban niya sa eleksyon na si Senator Coco Pimentel. It's really part of the political maneuvering, especially in local elections like this. Itinanggi naman yan ng COMELEC. Kita niyo po, nakabase sa batas at sa desisyon ng Supreme Court, yung mga nasite. Paglilinaw naman ng COMELEC, maaari pang isama sa balota ang pangalan ni Chodoro sa eleksyon. Maaari pa kasi siyang maghain ng motion for reconsideration. Bagay na plano naman daw talaga ni Chodoro. Kasabay nito ang pag-inhibit naman ni Garcia sa kaso dahil naging kliyente niya raw noon sina Chodoro at Pimentel. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Wagi ang Creamline Cool Smasher sa 5-set battle kontra Zeus Coffee Thunderbells sa PVL All-Filipino Conference. Nakuha ng Creamline ang first set. Gitgita naman ang dalawang kupunan sa extended second set. Pero nanaig naman dyan ang Thunderbells. Bumawi naman ang Creamline sa third pero hindi pinanghinaan ng
Zeus Coffee at kinuhang fourth. Sa deciding set, nagwagi ang Creamline. Player of the game ang captain ng Smashers na si Alyssa Valdez na naka 17 points on 16 attacks and 1 block. Sa eSports, determinado ang mga pambato ng Pilipinas sa M6 or Mobile Legends World Championship na Fnatic Onyx na iuwi ang kampeonato. Nakapasok sa Grand Finals ang Onyx matapos pataubin ang Team Liquid ng Indonesia. Ito na ang ikalimang finals appearance ng Pilipinas sa World Championship. Ang pangako ng Onyx, hindi nila bibiguin ng mga Pinoy fans. Dati na naging runner-up ang Onyx noong M3, kaya't sabik sila sa bawi ngayong taon. Sa linggo na sasabak sa finals ang Onyx. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, season na ng pag-step out ni Blue Ivy sa shadow ng kanyang superstar parents na sina Beyonce at Jay-Z. Si Blue Ivy lang naman kasi ang magboboses sa character ni Kiara na sentro sa prequel film na Mufasa the Lion King. Si Kiara, ang oldest daughter ni Queen Nala na binosesa naman ng mommy niyang si Beyonce. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. It's her time to shine. Agaw eksena sa red carpet ang anak ni Jay-Z at Beyonce na si Blue Ivy Carter sa premiere ng Mufasa The Lion King. Si Blue Ivy ang boses ni Kiara sa live action na anak ni Nala at Simba sa pelikula. United front ang peg ng pamilya ni Blue Ivy kung saan present ang lola na si Tina Knowles kasama ang ina at ang ama kahit pasangkot ito sa isang iskandalo sa kasalukuyan. Sa chikahan ng News 5, sa Oscar Award-winning director ng Mufasa na si Barry Jenkins, si Kiara raw ang kanyang paboritong i-direct na character. I really loved the character Kiara. What I really love about this character, Kiara, who was being told a story about her grandfather, Mufasa. Bukod sa atin sa News 5, usap-usapan naman ang heart-to-heart talk ng Ben and Ben sa creator ng music ng Mufasa na si Pulitzer, Grammy at Tony Award winner Lin-Manuel Miranda. Present din sa world premiere ang Hollywood-based Filipina celebrity na si Liza Soberano. Mauuna tayo sa Hollywood dahil mapapanood ng Mufasa sa mga sinihan sa December 18. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At mga kapatid, 13 days na lang po, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.